lumabag ng ating tuntunin. Ayun. Baka mapaaway pa kayo doon. Mabuti na lang. Baka mamaya, imbes na mapadali ang usapan dyan, magka-away-away lang tayo, di ba? Pero dun sa pag-aprobaho ng budget ay, ano yun, botohan na lang, hindi nababasahin? Nababasahin nyo, kaya lang, ang nagiging problema, sa December 28 pa lang magiging available. Pagkatapos, magbubutuhan kayo ng 29. 29, no? Mababasa mo ba lahat yun? Ilang pahina ho yun? Siguro 450. Nako po. Hindi ko nga alam kung kailan magtatama yan. Kaya ganun wala ba? akong masyadong believe sa survey. Hindi, pero ba't sa punto na, ako naman Ang sabi gusto ko hindi Opo. 68%, gusto ko 86% ang masaya. Aba, mataas, Baka doon maniwala pa ako. Totoo. Pero normal naman sa di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po, 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya magkakaroon ng problema. Sapagat ang problema naman karugtong na ng buhay ng tao yan. Totoo po. Yun Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa'yo. Ayun. Yun sana ang dapat na mangyari. para pa lang si dating, yung maong Juan Ponce Enrile. Sen, ha? Gusto ko, happy ka! Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi pa naman kasi naging batas yun. Kasi nga, ang inuna nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, Pumasok tayo, Hulyo na, di ba? Budget na. Budget hearing budget na yun. hearing. Tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos, bigla tayong nabulaga ng mga flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayun nga po. Opo. Ano yung issue na yan, Sen? Hindi mawala-wala sa social media, no, na kahit pagkalalo na babanggit yung pangalan, yung lagi ang tinatanong ng mga basher, nasaan ang 2,000 pesos? Ang hirap ipaliwanag. Alam mo kasi, Opo. totoo naman yun hinahangad naman ng mga tao na kung alin yung makakabuti sa kanila. Opo. Di ba? Naiisip po naman yun. Dahil nga yung pinagmumulan ng mga ayuda, walang kinapupuntahan yan Oo, totoo. Nakikipag-away ako maski sa Senado. Sinasabi ko, kahit ilang pang bilyon ang gastahin ninyo, kapag kaya na ipinadaan nyo sa mga politiko, walang mangyayari dyan. Ako, dinidiretso ko na Opo. Dinidiretso ko na yan. Isipin mo, ngayon, pinagtatalunin nila yung budget, Jen, Nelson. Opo. Ang usapan dyan ay hihimayin. Nakita ko naman yung paghihimay namin dahil nagpasimula kami sa mga budget briefings. Lahat naman halos nung mga ahensya dumaan sa amin. At doon ay nakikita ko yung pagpupursigi ng mga kasama ko na ipakaiwasan na natin itong mga ganito Opo. Nagkaroon na tayo ng moral lesson sa ganito, napakarami ng flood control, ganitong gagawin natin, ganyan-ganyan. So ako napaniwala na dapat ay wag nang maulit ang mga bagay na ito. At ipinakikiusap ko kahit wala pa yung batas na, hindi pa nagiging batas yung panukala ko, sana ngayon pa lang, may handa na natin ang sarili natin, napapunta na sana tayo doon. Ayun, opo. Ibig ko sabihin, wag na kayong magtatangkaman lang na dagdagan pa yung mga AIX, yung mga kung anong mga... Ngayon, ginawa pa, MAIP na lang, ginawa pang maipip. Maipip. Opo. Pagka ganun ka kung ganyan, di pareho rin ang nangyayari. Ang mamamagitan na naman dyan at ipadadaan mo na naman sa mga politiko, tapos sinasabi, hindi. Ngayon, kanya may pamamaraan na tayo. Meron na tayong mga regulasyon, may mga guideline na tayo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Hindi ka ako totoo yan. Gagawa ng paraan ng mga politiko na mapapadaan sa kanila. Ayun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi ka ako pakikinabangan yan. Parang ang problema, Sen, mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais na gano'n. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto Ganun po ba? Ngayon pa lang sasabihin ko na, kung boboto ako ng yes, Sa budget, opo. pero sasabihin ko na napilitan lang ako. Maaari ko sabihin na Ganon. bumoboto ako ng yes,
kahit na napakasakit sa aking kalooban. Labag Sapagkat sa iyong kalooban. meron naman talagang mapapakinabangan eh. Opo, opo. Ngunit kaya masakit ang loob ko, sasabihin ko na sa inyo, dahil dito, nagkaganito at nangyari, bakit nagkaganito? Sasabihin ko naman eh. Oho. Alam nga namang hindi ko sasabihin kung ano yung nasa loob ko. Oo nga, no? Kaysa naman i-hostage niyo buong budget. Kung pwede nga lang sasabihin ko, boto ko ng no. Kaya lang, meron naman talagang May dapat sabihin mo na papakinabangan may papakinabangan na yung inilaban naman namin. Meron naman. Opo, opo. Kaya lang, siguro sasabihin ko, baka mas marami yung hindi ko nagustuhan kaysa... Pero akala ko, di ba yung contingent sa Senado sa BICAM? Hindi. Kahit 5 dyan, wala na namin, hindi namin panulusutin yan. Matigas kami. Hindi namin papayagan yung mga yan. Bakit kayo ni parang... Diba, bakit hindi mo sila ipatawag dito sa ating palatuntunan ngayon pagtatanungin mo? Kasi ako hindi ako kasali ron. ganun Di ba? ba? Pero naniniwala ako na May dahil ang kapangyarihan na usapan, kami. Oho. himayin natin. Oho. Ayusin natin. Huwag tayong papayag na ganito. So, lahat ng flood control, Opo. yung pinanggagalingan ng flood control, medyo pinasakan lahat yun. Oho. Oh, wala na ikang unprogram. Ayun nga. Okay, bakit? Ba't ba naman yung unprogram? Yun ang medyo, kasi kung ako, siguro kung ako nandun, baka away lang nangyari. Baka hindi na ipasa yung budget na yan. Alam mo naman ako, pagka hindi ko gusto, maaari ako ma-outvote. Plan your getaway with Agoda today. All your travel needs in one place. See the world for less. Book now. Yung mga iba na nagbabanta na ganito ang gagawin, wala naman natang nangyari. Narinig ko yung sabi. Simula pa lang, away na lang. Noon pa yun. Noon pa ba Sa Blue Ribbon Committee. Okay lang yung mag-away-away tayo Basta malinaw. Basta malinaw, at saka kabubuti ng tao. Huwag tayong mag-aaway na puro kayabangan lang, di ba? 26 na ngayon, Sen eh. Ibig sabihin, sa Monday na pala, pagbobotohan itong budget ng, magkasabay, Senate and House on that day? Monday? Hindi ko alam kung mararatify yan. Ano ba yung Monday? 29? 29 po. 29 po. Huling in the po. Yung huli. O, maaaring maratify, maaaring hindi. Halimbawa, kung walang bumoto. Ganun ho ba? O, balik, sabi niya ganun. O di, sige, aralin. Aaralin pala ulit yan. O hindi baling ma-reenact ng ilang linggo lang, halimbawa. Hanggang Ayaw kailan mo ba? ba na ma-reenact ng, magkaroon ng reenactment, 1 month? Reenacted Pwede yun, buong hanggang 1 Pebrero. month. Dapat naman hindi. Oo. Hindi, pinagsabi na kasi yung Pangulo ayaw niya ng reenacted budget, Sen eh. Kasi gusto talaga yung Kahit sino naman na Opo. presidente na meron siyang direksyon sa kanyang gusto mangyari. Ayaw niya sana. Kaya lang kung halimbawa nagkaroon ng indulto, ano magagawa mo, di ba? Kaya pagbutuhan halimbawa, January 32. Naku po, lagpas na. Di February 1 yun. Kalendaryo. Ito ba, Sen, mga ilang boto bang kailangan para, majority vote ba? Majority lang. Majority naman yan. lang. Oo. Ganun pala yun. No? Paano kung pagdating ng Enero, kung kailan ipapasa, bigla naglabas ang desisyon ng Supreme Court, ano? Na? Di ba, meron petition pa sa Supreme Court? Kino-question yung nakarang budget yun yun. nga, 2025 budget yun eh. Nakaraang budget naman ang pinag-uusapan doon. Hindi ganun naman ba? ito. Walang epekto ito. Walang epekto pala. Wala namang epekto yun. Well, anyway, pero meron ko kayong last hearing nung nakaraan, di ba? Ito mga nakalipas na araw, meron pa bang hindi na pagkakasunduan doon sa ating pambasang budget sa Senado? Hindi sa BICAM na lang yun dahil ang nag-uusap na ron yung inilatag ng House of Representatives, di ba? Opo. O din tawag doon ay HGAB kasi galing sa kanila eh. Pagkatapos kami naman, binalasa namin, di ba? So naging committee report sa amin. Opo. So merong merong conflicting provisions yun. Kaya nga magbabaycam. Ang gagawin nila ay ayusin kung paano magkakasundo. Opo. Kaso nga may mga, hindi kami po pwede rito. Kailangan ay panatilihin yung farm to market roads na yan. Oo.
Kung hindi, dana ka ng dugo. Mga ganyan. Tinanggal nyo na nga yung flood control. Pati ba naman FMR, tatanggalin nyo pa? Inalis nyo na yung allocable eh. Inalis nyo yung allocable. Oho. Ang inalis mo lang yung salita, di ba? Opo. Iniba mo eh. Ayun. Naging farm to market yung allocable eh. O di, ang dali namang... Nalipat lang. Yun ang nagiging problema eh. Ako, ang pakiusap ko lang sana. Alam naman nila pag kung nag-iusap, halimbawa yung sa budget ng National Irrigation, ano? Opo. Meron akong kinaltas doon, nilagay ko sa ganito. Yan. Ano? Tapos ang huli kong pinakiusap, dahil alam mo, sa maraming lugar ng bansa natin, ang talagang problema yung kawalan ng patubig. Yan palagi kong Irrigation, dinidiscuss sa opo. inyo. Ang Exhibit A ko dyan, yung barangay namin. Alam mo yung barangay namin, Nelson, anong pangalan? Ano pangalan po? Jen. Barangay? Apulid ho ba yun? Buti pa si ikaw, Barangay ikaw naman eh. Apulid. Paniki, Hindi pa Tarlac. nakarating doon. 15 taon na natin pinag-uusapan yung barangay natin. Barangay Apulid, Paniki, Tarlac. Opo. Paniki, okay. Oo. Hindi ba patak ng ulan lang ang ang nagbibigay ng buhay sa mga manananim at saka mga magsasaka. Majority ho ng farmer. Naghihintay Ngayon, ng ulan. Ang nangyari kasi doon sa ang gusto namin talaga, siyempre line item para sa ganun maiwasan yung pagka kasi lump sum kahit na lang ganito lang gawin natin. Mas mabuti talaga yung line item para sa ganun. Tukoy. Tukoy na tukoy. Ayun. Kaya lang napansin ko sa dami ng mga lugar sa ating bansa, ang pinagkukunan ng tubig kasi, lalong-lalo na yung hindi pa dinaanan ng irrigation. Opo. Wala pang irrigation. Sa mga kukuha ka sa ibaba, sa ilalim tama ng po. lupa. Opo. Yung Ngayon, source. Tama. merong mga scientific basis ngayon kung natutukoy nila kung saan ang tubig eh. Opo. So maglalagay sila ng mga lugar ngayon. Halimbawa, natukoy, Barangay Apulid, Kasi sa Makatwid, baka magkaroon na ng... Naku, malapit-lapit na po sa inyo yan. Oo. Ano pa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pa yung mga irrigation canals, ang pinag-uusapan natin solar. Solar powered. Opo. So sa tulong ng modernong teknolohiya, natutukoy nila yung mga lugar na kung saan mapagkukunan ng tubig. Okay, may tubig, Opo. Merong problema pa doon, Jen. Okay. Hindi ko mo natukoy na yung lugar na to may tubig. Opo. Sigurado ka na. Kung minsan kasi, pag inano mo yung tubo, merong batong buhay na nakasalalak doon. So hindi mo siya ngayon Mabubutas. Opo. ang mangyayari doon, dapat ilipat Release mo. mo ng konti. Ngayon, pag nilipat mo, sabi ng ko, teka muna, pinag-usapan natin line item. Tukoy. Oh. Ba't nilipat mo? Sitio Masaging, Barangay Apulid. Nako. O ipapaling natin, hindi ka, sitio, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision Ayun pala na yun. pwedeng ilipat but in the same province. Ayun. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo. Oo nga. So kung barangay Apulid, basta yung buong Within the barangay munisipyo, din po, okay pa rin. Para lang hindi kasi kapag kinwestiyon, teka muna, kanya, kayo ang nagsabi nito na kinakailangan, tukoy na tukoy. Opo. Pagkatapos ililihis mo, kayo may kasalanan. Hindi po, paano mong hindi mo ililihis batong buhay yung tinamaan. Kahit na sino, hindi mo na Hindi matutusok yung tubo doon. So ililihis mo ngayon yan. Yun ang pakiusap ko. Mukhang papayag naman sila. Yun ang pakiusap ko, mga ganun. Realistic naman yun Ganun pala. yung iba kasi, pagka iniba niya, Opo. iba iniisip niya pagkakakitaan na kung ano-ano Mali Kapag ganun ba, may mga engineer ba na... oo. Ganun? Alam nila makikita nila. Kasi ikaw ba naman kahit ikaw ang gumagawa na batong buhay yung nandun Ganun pala. Tama-tama. Hindi mo kayang Yung kasama natin doon, si Engineer Ad Salvador, Nasa? Ito kasama. Engineer po Engineer ba ito. yan? Ay, Opo. maintindihan niya yung sinasabi ko. Hindi mo na... Ililipat mo talaga. Kung ganun pala. alimbawa, ililipat mo ng mga 15 metro. Top notcher po ito sana eh. Maiwasan mo lang siya. Opo. So, dapat payagan yung mga ganon. So, sasabihin ko, okay, hindi na natin mababago. Lagyan lang natin ng special provision Opo. na... Para hindi ma-technical. basta within
within the province. Based on recommendation. Kasi kung within the region, masyado malayo na yun. Baka mamaya makaisip ng... Mapunta pa sa ibang rehiyon yun. Sa halip na Paniki, Tarlac. Mapunta doon sa, Biskaya. Yun lang ang aking pinakikiusap pagka sa budget. Pumayag Kaya lang, po ba? doon sa BICAM, hindi naman ako kasali ron. Hindi naman ako vice chair. Tsaka sinasama nila ako pero hindi ka ako vice chair. Kaya ayoko lumabag ng ating tuntunin. Ayun. Baka mapaaway pa kayo doon. Mabuti na lang. Baka mamaya, imbes na mapadali ang usapan dyan, magka-away-away lang tayo, di ba? Pero dun sa pag-aprobaho ng budget ay, botohan na lang, hindi nababasahin? Nababasahin nyo, kaya lang, ang nagiging problema, sa December 28 pa lang magiging available. Pagkatapos, magbubutuhan kayo ng 29. 29, no? Mababasa mo ba lahat yun? Ilang pahina ho yun? Siguro 450. Nako po, Oh, kailangan nyo gumamit ng technology, Sen. Meron akong available eh. Gusto nyo bang... Si Nelson na ho, makakatulong sa yung 450 pages. Ay, sandali. Ilang... I-reduce niya sa 4 na pages yun, eh, di ba? Meron na po mga technology ganyan ngayon eh. Pero puro mali siguro yun. Hindi. Yung sa akin ho, mamahalin. Kaya tama. Kaya yung 24 na siya doon. Kaya libre na po kayo, sir. Libre na kayo. Yung Kahit 23. ano pa sabihin nyo kamukha yung AI na hindi niya malalaman na may batong buhay na tatamaan doon. Kahit kailan hindi niya kaya yun. Wala pang nakagawa ng gano'n. Ayun. Anyway, dito tayo sa ilan pa mga mainit na paksa. Teka lang, bago lang tayo tumawid. So, yung 29 po, after 29, recess na po kayo. Ang balik nyo para second week na po ng Enero. Ganun po ba? O, Gano'n nata. ayun. Yun pala, expect pa rin talaga natin pala, hindi ba iwasan ang reenacted, yung siguro ay first week, second week. Sabi na ni Secretary Ralph Recto, Executive Secretary, baka daw po yung mga first week bago mapirmahan ng Pangulong Bongbong. Paano po pala computation nun, Sen? Halimbawa, naka-isang buwan. Paano po kinukompute sa budget yon? Halimbawa, ni-reenact. Ito yung budget ng 2025. Ay, nag-isang Yan ang isang buwan. kukupihin mo. Isang buwan yan. Hindi, paano, ano epekto nun sa 2026 budget? Mababaw? Malaking epekto. Kung halimbawa, ang nailatag mo sa isang linggo pinag-usapan, isang Opo, buwan. sabi natin isang buwan po para madaling O computation. halimbawa, 150 billion halimbawa, yung nandito 2026. Oho. 75 billion lang ang 2025. So, ang laki ng diferensya. Ganun diba? pala ang ano noon. So, Plus minus pala yun. Halimbawa, may mga ospital na tinamaan doon halimbawa. Edi kukunti yung gamot na Pero kung sa mga pagawaing bayan, Sen, di ba usually binibid mo naman yan October, January, February, hindi iusod mo ng konti ang ano. Ay, iba naman yun. Kasi nga, may mga multi-year naman na pinag-uusapan. Ito, yung mga procurement na kinakailangan naman Ayun, na pala, maipundar mo sa within loob that ng isang month. buwan, hindi ba? Oo nga pala, no. Tapos paano yung sweldo ng mga... Sana hindi nagbago yung sweldo, di ba? Sweldo ng mga manggagawa isang buwan. Oo nga pala, doon pala ang epekto noon. Ay, nako. Anyway, ano pa ba, Nelson? Mainit na issue ngayon. Bago matatapos na ang taon, hindi natin maiwasan na puro masaya ang ating pag-uusapan. Kaya nga eh. Di ba dapat masaya? Oo. Well, Kaya yun talaga lang- ang hinahangad natin. Oo, pero dahil matatapos ang taon, hindi natin siguro may iwasang sabihin at itanong sa inyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanongin ko halimbawa. Hindi ko kami nakakapasok ng Senado. Hindi pa kami nananalo. Hindi mo kinakailangan maging senador kayo. Halimbawa, baliktarin natin. Kasi kung minsan ako nalalagay sa sa chopping board, di Oo ba? nga, kasi kayo ang... Hindi, pero may ang tinatanong mo. Ano ang status no yung controversial investigasyon natin, di ba, sa flood control anomaly, parang biglang nawala eh. Alam naman ninyo yun, tinatanong nyo pa. Ano ba, Sen, sa ICI? Yung ICI mukhang naubusan ng member, ah. Kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, Singson. Mukhang Ilan na natira? Andy Reyes lang natira. pinlano nila para maitigil. Ganun ho ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin,
ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglanan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang Opo. buwan, ano? Oho. At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga eh. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ako tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Oho. Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Diba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pa uuwiin si Saldico? wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Ilang taong interesado sa kanya, sa dami ng nalalaman niya. Totoo. O, nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi nung ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Parang pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions.
Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal, Opo. yung coordinate, nasisira Naapektuhan. din eh. Yung ano eh. Kaya pala, doon sa pag kumpara mo yung MYPS program Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA eh. Oo. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Aha. between 70 meters to 400 meters eh. Ang layo ah. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects eh. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon pero halos yung mga ibang tanong na itanong ko na pero kokonti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema eh. Yung direksyon ko, napalitan, Maiba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon. Para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kaya, ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Nagagaya na sinasabi nyo ngayon, Aha. namatay nga, nawala na si Yusek. Yusek Cabral. Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Magiging paksa ng iba't ibang Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka ganun na ang nangyari sa isang tao, Aha. ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento maaring nasa cellphone niya o maaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Aha. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, Aha. wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang. Maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Oho. Sino ba yung mga malalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ang Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy. Opo. Sana nangyari yun. Oho. Sana nakapagsalita siya. Ay, nako. Anyway, doon sa ating mga kababayan, ngayon ay oras ng paglalakbay eh. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng Philippine Ports Authority. Ihabol ko lang dito sa usapin, sa aspetong legal, Sen, ano? Kapag ganyan, isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay, ano po ang epekto nito doon sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, na-extinguish yun. Aha, Kaya lang okay. yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang civil liability, hindi nawawala yun. Example, yun pala halimbawa yun. ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanan niyang ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin yun eh. Kasi civil yun eh. pala, Civil. oo, yung Ngayon, lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka criminal personal na yun. Opo. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng, siyempre, sa kanya, siya ang source ng maraming balita, impormasyon. Kaya nga kung halimbawa napatunayan nakasangkot siya halimbawa, Opo. wala na, hindi mo na siya mapoprosecute doon dahil wala na siya. Ganun Halimbawa, pagka lumaki ang investigasyon, Opo.
yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa. Opo. O siya yung naging courage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Opo. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaaring habulin ng gobyerno, ay sangkot siya doon. Ayun. Nung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen, parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, ano, ang lagi natin naiisip sa kanya yung mabubuting bagay niya. Kahit sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan-ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa Sen. Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control projects. Opo. Na trilyon naman kasi ang nawala. So, naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong Ay, lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. hindi na pag-uusapan yan. Pero ito, naiskandalo ang buong bansa. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties, maraming nasawi, ganyan. Sinasabi pa nga ng iba, pati yung kinabukasan ay nasira. Dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng the most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Totoo po. Di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami namatayan kami, wag nyo nang kaladkarin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, hindi talaga mapigil, no? Pero nga, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Opo. Huwag na nating pinupolitika yon ang sinasabi natin. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagayan na sumakabilang buhay na yung tao. Opo. Kung gusto nilang gamitin yon sa isang paraan, sabi natin, na masinop yun. At yung integridad ay hindi makorrupt yung mga files niya para sa ganun magamit natin. Sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino talaga ang mga mastermind. Doon lang siya maaring makatulong doon sa mga files na yon. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi kung ano nang kalagayan ng mga files na yon. Kailangan mo nang maisaayos, tsaka pag-uusapan kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So imbes na may maayos tayo, lalong gumugulo ang mga pangyayari. Lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files, Sen. Yun nga yung nangyayari. Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Para sa ganun, pagka ginamit yun, ay meron ka pupuntahan yung mga files. Sabi kasi no isang mababatas, pero ka palang kopya, sana inilabas mo na. Nung inilabas naman, ang dami palang mga pangalan nakalagay doon. Mag-aaway na sila. Mag-aaway na sila ngayon, di ba? Well, yun lang po naman. Dapat ganun pala ang trato doon. Ano, ha? Opo. Anyway, nasaan? Punta naman natin itong isang plano naman ng Office of the Solicitor General. OSG. OSG. Sa isang panayam kasi, Jen, ay nabanggit ni OSG Darlene Berberabe na ang OSG ay ang daming mga backlog na kaso na hinahawakan. 450,000 active cases ang hawak nila. Libo-libo pala. Kaya lumilitaw daw na ang bawat isang abogado ng OSG ay may hawak na 1,000
500 cases. Pwede. Ang mga ito, ang pinakamalaki ay civil cases, 22%, followed by marriage-related cases, 17%, while criminal cases and other matters each made up roughly 17%. Nakakuha siya sabi siya ng ilang solusyon, pero hindi yung pagdadagdag ng tao. Oho. Ang sabi niya rito, meron kasing mga patakaran na ang OSG, ang gobyerno, nag-automatic appeal eh. Kapag ka ang isang kaso ay, halimbawa, tungkol sa isang pulis, PNP, drug case, natalo yung PNP. Oo. Dahil ang kliyente ng OSG, ang PNP, Ang gobyerno, umaapila sila automatic. Halimbawa sa annulment Oho. na aprobahan ng RTC, ang annulment, ang ginagawa ng OSG, automatic nag-a-appeal sa Court of Appeals, minsan dumarating pa ng Supreme Court, dahil yun ang trabaho nila, kliyente, papangalagaan nila yung pamilya. Ang kanyang sabi dito, bibigyan daw niya ng parang Simpleng solusyon. simpleng solusyon. Ano 'yon? Yung may hawak ng kaso na abogado, siya ang magsasabi kung ito ba ay kaapi-apila o hindi. Ang ibig sabihin, hindi automatic. Basta sabihin ng lawyer na, hindi, talaga talo tayo dito. Kahit i-apila natin yan, sayang na ang oras, parang ganun. Para daw mabawasan na yung Yung 41,000 yung mga plus. kaso. Para mabilis. Oho. Ano ba sa tingin nyo, Sen? As matagal na nag-practice ng batas, pwede ba yon na ang OSG ay hindi nasa discretion ng lawyer kung i-aapila ang isang kasong natalo? Doon sa nullity of marriage, basta kasong pang may asawa, Opo. ako tingin ko kaya naging automatic appeal. It's more on the case of public policy. Okay. Hindi dahil sa yun ay naging kagawian ng mga nakaraang uminanan niyang paraan ng mga dating mga solicitor generals. Kung hindi, it's more on public policy. Bakit kamo? Opo. Ang kasal kasi, marriage, ay yan ng pamilya, di ba? Tama yan po, pinag-uumpisa ng pamilya. Oho. Kapag ka nasira ang pamilya, nasisira ang smallest unit of society. Yes. Oho. So, maski sa ating saligang batas, sinasabi, pangalagaan mo yung proteksyonan, opo. bigyan mo ng kaukulang proteksyon ang mga mag-asawa, ang pamilya. Ang pamilya, opo. Kasi yun ang underlying concept ng ng ating lipunan. Opo. Kaya palagay ko dahil sa ganun ay nakasulat sa saligang batas, kaya automatic talaga ang appeal. Hindi dahil may kapabayaan o kaya yun ang kagustuhan lang ng mga naunang mga solicitor generals. Hindi ako naniniwala doon. Oho. Mas naniniwala ko na ito ay polisiya talaga ng ating pamahalaan, panatilihin hanggat maaari ang kasagraduhan ng kasal. Ayun pala. Oh. Hindi lamang sa atin, lalo na sa paniwala natin. Opo, opo. Sa Biblia nga, kahit anong mangyari, di ba? Yes po. Till death do us part. Tanging kamatayan lamang. Oo. Kaya maski sa ating pamahalaan, ganun ang tuntunin. Oho. Ngayon, doon naman sa ibang sinasabi niya, dahil sa PNP, Halimbawa, BIR daw. o BIR, maring yung pag-i-issue ng LOA halimbawa, yan, yung letter of authority, may sablay. Apo. Pag nakita na kulang talaga yung, halimbawa, yung requirement ay hindi talaga ka naubra. nasunod. Aha. Kahit anong gawin mong apila nga naman, Matalo rin. matatalo rin. Sayang ang oras. Maring yun, baka pumwede. Okay. Ngayon, doon sa PNP naman, nakahuli ka na. Yung mga bangkapulisan naman natin, di naman natin nilalahat din, Opo. Nelson? Wala namang search warrant, bigla na lang pinasok yung yung lugar o establishment. Aha. Tapos nakakuha ng marijuana, nakakuha ng baril o kung ano mang pinagbabawal na. Kapag ka wala kang search warrant, nakakuha ka ng ginamit mong Ebidensya. ebidensya.
Eh talaga matatalo ka, hindi mo pwedeng i-present yun. Ngayon, may lapse talaga. Aha, aha. Ikaw na ang pinakamagaling na abogado, pero hindi mo ipapanalo yon sapagkat yung ginawa mo mali. Mali talaga. oh. So sinasabi niya na kapag nakita talaga, ang kaso lang ganito eh. Oo. Eh baka naman, paano naman kung pinamahala mo na doon sa mga abogado mo, tinamad naman yun, pero may makikita ka naman paraan. Maring hindi nga siya nakakuha ng search warrant. Opo. Kaya lang pinapasok naman siya. Pumayag yung may-ari. Ibang angulo. Halika nga dyan, magkape tayo. Kanya gano'n. Ba't meron kang granada dyan? Wala nga ako search warrant. Pinayagan mo ako, nakita ko eh. Pulis ako eh, di ba? Caught in the act. Ngayon, sasabihin ng abogado, hindi, wala ko siyang ano talaga. Dahil binigay mong karapatan sa kanya na siya nang magdesisyon. Oo. Kasi sa panig naman ng Assistant Solicitor General, ang tawag sa kanila, ASG lahat yan eh. Assistant Solicitor General. Meron lang silang isang chief, yun ang Solicitor General. Yes po. oo. Lahat kayong mga disipulo niya, ASG kayo lahat. Assistant lahat pala yun. So 300 sila siguro. Kasi 4,500 divide by 300. Tig-isang Kaya Mag-isang 1,500. libo daw po sila. Sabi nung, okay ito ah. Meron na akong karapatan ngayon magdesisyon. May discretion, no? Talagang nakasalalay sa akin. Walang appeal. Baka naman tama rin naman ito para, Saka baka mauwi siya dun sa tinatawag na grave abuse of discretion. Pwede rin yun. Sana hindi naman ganun kabilis. Siguro grupo-grupo lang. Halimbawa, mag-meeting tayo. Ano itong palagay mo? So, hindi lang ikaw. Hindi lang isa. May kanya-kanyang grupo. Boss, ikaw. Tatlo rito, sablay talaga. Ano tayo? Grupo, isang pool siguro. Debate muna. Nanalo talaga. Sige, tatlo. Alisin. Mga ganun ang gusto ko. Wag naman yung derecha. Siya lang mismo. Siya lang mismo. Oo. Pero dun sa kaso ng annulment, Sa annulment, hindi ako papayag na... kailangan talagang ilaban. Kailangan automatic appeal. Dahil yun ang nasa saligang batas. Yun ang nasa saligang batas, so yun ang public policy. Ayun. Okay? Maring masyado kong konserbatibo. Yun ang paniwala ko eh. Tama. Di ba? Sana, Yun ang nakasulat sa Biblia. Yun pa yung nakasulat sa saligang batas. Anong gagawin mo ron? At O, sa the public panig naman policy. sana ni OSG Berberabe bilang isang nanay, isang babae, proteksyon ng din niya ang matrimonya ng kasal, ang pag-aasawa, di ba? Kaya lang, Tito, namamas ko po. Sige. Imari Banko sa'yo, ha? Let's sing Merry Christmas, though you're saving every day. And may your wealth keep growing with help from Maribank. Download Money Bank now and have a Merry Christmas. nagawa niyang personal. Baka lang magamit o maisip ng iba dahil nga sa... Hindi ko alam kung totoong nagkaroon siya ng annulment, ha? Pero di ba ang huling, ang asawa niya ata si Samboy Lim, di ba, yung basketball player? Baka sabihin, chismis na lang. Anyway, so yun pala ang punto doon, Sen. So, tinatanong niya kasi. Alam mo naman ako, taga-sagot lang ako eh. At saka dapat pangalagaan natin doon sa punto na yun, ang pag-aasawa. Kasi sinasabi niya, 27%, malaki talaga yung sa annulment. Malaking bilang talaga, no? Kasi naman, alam mo, yung mga nagpapa-annul kasi, pag binilang mo yan, napakarami talaga. Siguro yun ang dapat na ayusin. Yung bago makapag-file ng annulment ang mag-asawa, dumaan sana sa isang sa butas ng karayom. May counseling sana. No? Dapat nga. May palagay ako na parang ilan ba? Baka mayroon lang hindi pagkakasundo yan. Sa isang araw ata, mahigit na 40. Ganun, ho? Oo, sa dami. 17% daw po dito yung marriage-related cases. Hindi, 27% yung ang marriage related. 17% yung dalawa. 17. Tama, 17-7. Ang problema ngayon, grupo pa ata ng mga mababatas natin sa Kamara ang gusto mas padaliin pa yung proseso ng annulment hanggang sa magkaroon pa yata nung, di ba, yung pagpapadali ng pag-iwan Ang gusto nila, diborsyo. Ayun na nga po eh. Di ba? Isa sa mga tinututulan natin ng todo-todo yan. Hindi ba nung buhay pa si Yung Edsel pala. si Kong Edsel na kaibigan ko, di ba? Oo. Di ba nagkaroon pa kami ng Pinagdebatihan niyo pa yan, Sabi ko, hindi pwede ka ako yan, Kong Edsel. Pagka nga kinakasal kayo, di ba? Ang sabi na nagkakasal, sa kalusugan o sa karamdaman.
At bago niya sabihin niya, Sen, ipatataas yung kanang kamay. Ikaw ay manunumpa. susumpa. Di ba? Oh. Ikaw, hindi nakataas ang kamay mo nun eh. Oh, tapos sa kasaganaan kanya at sa kahirapan Hirapan. ay basta ganun ang pagkakasabi. Tsaka maraming tuntunin eh. Opo. At magsasama kayo habang kayo ay nabubuhay. Kasi sabi ko sa kanya, hindi po pwede yan Kong Edsel. Opo. Ang nakasulat ka ako, till death do us part. Sige nga kanya, basahin mo nga. Kapag nabasa ko baka ako, atras mo na ako yung bill mo. Oo. Oho. Naghanap ako ng Naghanap ako ng talata. Oho. Nabasa ko naman, ikaw babae, ay... Tinatanggap mo ba? Hindi naman. Ikaw naman hindi. Akala ko. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang siya'y nabubuhay. Yan, opo. Sabi ni Kong Edsel, asan yung till Teka death? muna. At ikaw ay mag-aasawa lang kapag ang asawa mo ay patay na. Oo, hanggang buhay siya, hindi pwede. Oo. Nabasa ko na, Kong Edsel. Hindi, ang gusto kong basahin mo, till death do us part. Ikaw naman ako, pabira ka naman. Yun din ang ibig sabihin nun eh. Papayagan Hindi ka ka nga lamang pwedeng mag-asawa hanggat buhay. hanggat buhay yung asawa. Ang Hindi iyong kanya kabiyak. yung babae lang eh. Paano ikaw yung lalaki? Ikaw naman? Uulitin pa baka ako naman ng gumawa ng Biblia, pareho din naman ang ibig sabihin niyan. Hindi kailangan basahin mo, till death do us part. Kaya kinalabit na kayo ni Kong Rupus. So sabi naman ikaw, pabayaan mo na ikaw, huwag mo na ikaw patuloy. Ay, nako. Anyway, yan po ang usapin. Sana, baka nakikinig naman ng OSG. Huwag niyo pong, huwag niyo pong talikuran yung pananagutan na yan. Mahalagang bagay po ito. Anyway, wala nga pala tayong DOH. Wala na tayong panahon? Hindi, yung DOH, akala ko may papasok tayo sa DOH, Wala nang oras eh. Hindi, aga pa po. Alas 5:25 pa lang. Ito nga pala, banggitin ko lang, Nelson, kumpirmado na pala by December 31, ito po yung balita na ito pa lang si Rosana Fajardo, Certified Public Accountant, ay magbibitiw na rin po bilang sa mga commissioner ng ICI. Opo, magiging epektibo daw po ang kanyang pagbibitiw sa December 31, taong kasalukuyan. Ayon po kay Fajardo, na kumpleto na niya kasi ang kanyang trabaho na sinimulan nang siya po italaga sa ICI. At binabanggit pa po niya na nakatuon ang kanyang trabaho sa ICI sa pagpapalakas ng financial oversight at pagsusulong po ng mga investigasyon sa mga proyekto ng infrastruktura. At nagresulta na po ang kanyang mga kontribusyon sa mga rekomendasyon para palakasin ang proseso ng government procurement at budgeting kaugnay daw po ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ayun. At mukhang wala pa pong balita kung siya ay sino ang papalit. At si Singson wala pa rin palang kapalit, no? Hanggang Wala ngayon? pa. Wala sila, wala pa. Hindi kaya bubuwagin na ito next year, Sen? Kasi wala nang miyembro eh. Kasi matitira na lamang dito si Andy Reyes at saka yung dati PNP chief. Brian Si Osaka. Brian Osaka naman executive director eh. At saka yung pamalit kay Benji Magalong, 'di ba? Si yan. Nakalimutan ko na pangalan, Bisnar ata 'yon pangalan. Hindi, ano yung Asurin. Asurin. Yan, General Asurin. Pero si Babe Singson wala pa pong kapalit. Mukhang hindi kaya parang hinahayaan ito na maubos na ng tao nila? Hindi ko alam din. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Ano bang gagawin ng ICI pagka gano'n? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Oho. Okay. So, ba't di ka makasagot? Ikaw, Dapat kung ano yung laman ng affidavit,
Doon mo susundan, di ba? Susundan. Kung ano yung laman. Tinatanong nila eh. Halimbawa, nakalagay doon, wala po akong alam dyan. Hindi, tsaka ano din eh, di ba? Akala natin eh, maglalive na sila ng hearing. Eh, hindi nga po pwede. Puro Dahil executive session din po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang naloko nyo lang. nagoyo tayo, Pinaasa nyo lang kami, panonoodin na namin yung hearing. Mga tanong niyo, papakinggan namin. Eh, puro pala ang request, executive session at pinagbibigyan naman. Di ba? Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Aha. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inaakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa. Oo nga. Dapat Wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas Aha. na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Dito nakakapagtaka dyan eh. Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila? Wala din daw po at silang kapangyarihang yung subpoena power para pilitin yung isang tao Kasi inimbitahan. ako nakakita ko ng kopya, no? Binasa ko eh. Sinasabi roon, ang depensa ni Speaker. Speaker Martin, Opo. wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman dyan. Oho. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman dyan ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision Sa 80 na yon. sa 80. Oho. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Aha. Naniwala ka na lang ng gano'n, Jen? Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si Andy Reyes. Andy Reyes. Opo. Ikaw naman si sino ka, Jen? Babe Simpson. Oh. Opo. Ganun lang ba yun? Sabi niya, siguro, ganun ho ba? Ay, naku, pasensya na kayo, imbitahan pa namin kayo. Nabala. Nabala pa namin. Magkape muna kayo dyan. Pasensya pa kayo gumawa. Nabala pa namin kayo. Ito pala ang papel. Ibig mo sabihin, hindi mo tatanungin. Parang on Teka its muna. face, ano? Oho. Ibig mo sabihin, Speaker Martin, Oo. nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Oho. Supervisory nga lang. Totoo po ba siya. yun? Oho. Sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Sino nag-approve? Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve, ilang member, ikaw vice chair, Opo. ikaw mag-approve. Oho. Oh. Nung ginawa yung Quadcom, ibig sabihin wala ka doon. Nung iti-take up nila yung mga subject matter, so wala kang kinalamanan doon. Oho. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, At saka chairman. Opo. wala kang kinalaman doon. Tinanggal siya Oh. Member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Oho. Member siya sa housing. Member sa public accounts. Member sa ganito. Hindi mo sabihin nang nagsanggal sa kanya yung majority leader. Hindi mo tatanungin sa kanya Baka yun. senior deputy majority leader. Oh. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointments, Oho. ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. O sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Oho. Dapat sana ganun O anong hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance? Opo. Sino ang nagpasya nun? Oo nga. Oh. Nung pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Bakit mo siya
Bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Nung hindi siya sumama, kaya ka nagalit, di ba? Ayun. Tapos sasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Ah. Maniniwala? Okay, bahala kayo kung maniniwala kayo. Na wala man lang nagtanong. Sa kabilang banda, Dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya pero hindi siya pumunta. Opo. Wala namang ginawa yung Blue Ribbon Committee. Aha. O, di ba? Wala. Kasi nagtatanong kayo kanina, saan ba papunta yan? O, siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, Oo. huwag masyadong judgmental, ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinan ng ilang pambagay. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, eto, makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam nyo ba, halos 100 ang inirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Ang dami na pala. Puro sapsap. Ilang senador yan, ha? Congressman at DPWH official. Maging ang kasalukuyang opisyal ng COA. Eto pa, may 3 ng kasong nasampa sa korte. Ba? Na aresto 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro, no? Yes. Oo. Nauhan. At yung saka yung Anti-Money sa Laundering Davao. Council, Oo. sabi namin bawiin ng pera ng taong bayan. 20.3 billion pesos ang napris sa mga ari-arian. Ayan ang kanyang sabi. Sen. O, ilan bang kontraktor ang na-identify? sa umpisa pa? 15. O, ba't isa lang? Ba't isa lang? Tsaka wala pa namang nakasuhan na Aha. mambabatas. Nagre-recommenda lang. Opo. O, di ba? Wala pang napailan. O, di ba? Ikaw si Andres Reyes, di ba? Opo. O, di ba sinabi mo, nagre-recommenda kami ng charge kay Speaker Romualdez. Pero hindi nangangahulugan na siya may kasalanan, di Yun ba? nga, oo. May ganun eh. Oo. O, saan ba papunta talaga? Mukhang wala na akong pupunta itong bagay na ito. Mukhang yun din na. Kaya nga nasisiphayo ang taong bayan, maging Kaya sa social media. Doon din ako nagtataka. Nasiphayo na ng gusto eh. Paano ka magre-recommenda na sa ombudsman, di ba? Oo. Yung ombudsman, ang trabaho niya, mag-file ng kaso eh. Yes. Pero nilginay mo doon, ito po, nire-recomendahan namin na ito hindi to guilty. Pero ayan ang papel, kayo nang bahala. Ay, Parang ganun eh. anyway, saglit lamang ha. Magbe-break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Po sa ating mga kaibigan mula sa Salem Bed. Ay magandang hapon muna. Nanonood pala sa atin sa mga taga-Tayabas, Quezon, ang Kabadet Ora. Kabadet, Engineer Bernadette Ora. Magandang hapon po sa inyo. At sana'y okay na okay po kayo. Maraming salamat daw po kay Sen Dante Marcoleta. Yan. Ito yung kaibigan natin Sen sa Tayabas na engineer po doon sa Quezon. Ayan. At ganoon din po kay Attorney Gilbert Ordoña. Attorney Gilbert, kamusta po kayo? Salamat din po sa inyong pagsubaybay. At sa mga taga-riyan naman daw po sa Marinduque, ayun, ang kanila pong owan, ang Ka Bernie Sabado. Birthday kahapon ito eh. Hindi natin nabati. So nakalimutan ko. Hindi ko nabasa yung text. Ka Bernie, happy birthday po sa inyo dyan sa mga taga-distrito po ng Marinduque. Binabati po kayo ng pamilya ni Kuya Ad Salvador na ngayon ay nasa loob po ng studio. Ayan. Nason, ano pa ba mga mainit na issue ngayon? Meron pa tayong 20 minutes. Teka, ihabol ko muna. Bagbati daw din kay Jong de la Cruz, Ricky de la Cruz, Lisel Pensica, at Rydel Palabasan at kay Jerry Doquenya. Ayun. Ito sa inyo, ha? At bukas naman pala, Nelson, ay birthday pala, December 27, sabi niya, ito hong, sabi niya, Jen, Nelson, Sandante, pakibati naman, si Sarina Pangan. Magbe-birthday kasi bukas, December 27. Pagbati po mula sa kanyang husband na si Darren Pangan at mga anak na sina Osong at Emilio. Okay. Mga kapatid sila sa New Zealand. Ayun. At ngayon po ay narito sa Pilipinas. Muli po, happy birthday, Zarina
Kapampangan. Ayan. Okay na? That's on. The road is not always clear. The destination, not easy to reach. And all that's left is the question. Which way? Whatever future you dream of, whatever road you choose, PAX 8 will get you there. Ang laki ng budget ng NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Alam niyo po ba na sa 2026, ang proposed budget nila ay 8.1 billion? Para pa lang ito sa flagship Barangay Development Program. Dyan pala sa NTF-ELCAC, Jensen, ay may bahagi ang Solicitor General. Ang role nila dyan ay legal cooperation cluster sila ng NTF-ELCAC. Ganon. Sila nagpo-provide ng legal counsel sa task force, pero wala silang bukod na budget para sa NTF-ELCAC. Kaya may nagsasabi na baka naman total kokonti naman na ang mga Grupo makakaliwa. grupo na binabantayan ng NTF-ELCAC at nagtagumpay nga ata ito dyan Oo. Sa nakarang administrasyon mukhang hindi dumami Nalalo sila dyan baka panahon na para bawasan ang budget para maging maibigay naman sa ibang department. For example nga, dun sa problema ng Solgen na kulang sila sa tao at napakaraming kasong hinahawakan, Sen. Yung kinu-question yung budget. Opo. 8 billion ba sa NTF-ELCAC? 8 billion na nakita ko dito Depende naman kasi sa objectives nila eh. Kasi kung halimbawa may natitira pa, alam ko naman marami pang mga insurgents, hindi ba? Ano ba ang objective? Yung mapaunti lang at o kailangan mawala lahat? Kasi ang sabi, to end talaga, tatapusin talaga yung problema natin ng insurhensya. Opo. Di ba? Kasi kung halimbawa, ang dati nilang bilang ay mahigit 3,000, halimbawa. O ngayon, 1,500 na lang. Ay may natitira pa. Nagpapalakas mara po ngayon, Sen. Oo, ibig sabihin yan ay ano pa rin, panganib pa rin sa katatagan ng ating bansa, di ba? Yung insurgency problem natin. Ba't sasayangin mo yung 8.1 billion kung ang kapalit naman yan ay katahimikan, katatagan, katiwasayan ng mamamayan, di ba? Opo. Yun nga ang AX nga eh. Isipin mo eh. Pinamimigay lang sa pamagitan ng politiko. 60 billion. Wala bang question doon? 60 billion pa lang. Yung maipip. Opo. Parang 53 billion. Dalawang interventions lang, may 100 billion eh. Wala namang kapupuntahan maganda yan. Kasi halimbawa, nilagay sa LGU Hospital, halimbawa, yung iba, wala naman doktor eh. Opo. Minsan, yung pasilidad, wala. Hindi naman nakahanda yung LGU para pangalagaan yung kalusugan ng mamamayan nila. Di ba? Tama po. Kung minsan yung mekanismo mali eh. Lalo na yung AX, dadaan sa politiko, basta mo na lang ibibigay yung cash. Political Wala patronage namang daw yan. wala namang ulat. Nakaigiba sa buhay niya. Halimbawa, itong nakaraang mga AX na yan, magmula ng 2023 hanggang 2025, lalo na sa panahon ng eleksyon. Opo. Di ba? Ibibigay talaga yan. Hindi mo makikita, walang ulat kung halimbawa lumusog yung mga anak nung Hindi na naging malnourished. Tama po. Kasi hindi naman pinipili talaga eh. Karaniwan, yung mga tao ng mga politiko, doon lang na ibibigay. Kung minsan, yung dapat ibigay, nakukulangan pa yan. Opo. Kaya ba ang sinasabi ko, alisin lahat yan, ito ang gawin natin. Nagkataon na nga lang, siyempre, kailangan natin unahin muna yung budget bago natin ilaban. Siguro itong mga susunod na, itong bagong taon na to, palagay ko, dyan na siguro maghahalo ang balat si Tinalupan. Makikita mo, awayan na siguro talaga yan. Pero para sa Hindi naman ako papayag. Ayaw ninyong talakayin yan. Gagawa ko ng paraan. Kung hindi ako membro ng committee mo, gagawa ko ng sarili kong subcommittee. Ako na ang didinig sa sarili kong panukalang batas. Pwede po ba yun Sa Senado, pwede. Ganun ba? Oo. Gagawa ka ng subcommittee? Kung gusto nyo, suntukan na lang.
Di ba? Ayaw na ni General Tornia. Ayaw na. Graduate na. Pero dito pala sa NTF-ELCAC na pondo, Oho. ito pala kaya naging 8 billion sen dahil yung 2025 na budget nila na dapat ay almost 8 billion, 7.8 billion din. Opo. Nung naging gaan na, ay nabawasan, naging 1.95 billion. Malaki pala nakuha. Oo. So ang plano lang ay ibalik ito this coming 2026 para pala ito sa 780 na barangay na naka-cleared na of communist declared cleared. Oho. Kasi nga, yung pera na yan, ginagamit, hindi lamang para labanan talaga yung mga insurgents. Opo, opo, kung hindi patatagin yung mga Yung community. pamayanan, yung komunidad, yung mga barangay. Kasi kung halimbawa, napaalis mo yung mga insurgents, hindi naman matatag yung ano, ganun din ang mangyayari. Baka mamaya, mawalan din ng loob. Opo. Oo. Sasama uli yung mga yon. So, yung objectives ng LTAC kasi, hindi lamang para patahimikin yung komunidad. Opo. Alisin lahat ng insurgents, lahat ng mga kalaban ng pamahalaan. Kung hindi, isama mo siya doon sa mainstream ng lipunan. Mapatatag siya, magkaroon siya ng trabaho. Doon lang magiging matatag eh. Pagka gano'n, naging matatag ang komunidad, doon lang magiging payapa yun. Oho. So, wag mong sasayangin. Parang iniisip mo, sayang naman yung 8. Samantalang yung PCO eh. Ano ba pinag-uusapan dyan sa yung spokesperson ng Malacanang? Kung minsan puro away na lang ang pinag-uusapan dyan. Pagka ikaw ay tumingin sa social media, hindi mo na malaman kung ano yung totoo dyan eh. Oho. Pero ginagastahan yan eh. Pero bakit Gusto kapag salita ka ng Pangulo, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Kung minsan, chismis eh. Hindi na sinabi ng Pangulo, sinasabi pa niya eh. Oho. Di ba? Pagka nasa Malacanang ka, ikaw ang nagsasalita para sa Pangulo, lahat ng sasabihin mo lang, yung sinabi ng Pangulo. Huwag kang mag-iimbento na hindi naman yung sinasabi. Nag-iimbento ka na nag-iimbento. Tingnan mo nangyayari ngayon. Oho. Pero yan, wala bang kumu-question sa budget niya? Oho. Ang problema kasi ata yun, maraming attached agency, maraming pinapaswaldong opisina yan. Ay, PCO, hindi lang yung mga vloggers nila. Ganun na po ba? puro naman. Naku. Isipin mo lang yung gumagawa ng fake news laban sa akin. Oho. Gumawa sila ng 4 na fake news pero kami lang ang gumawa ng parang para ma-take down yun. Oh. Oho. Nagkaroon kami ng pagdinig. Sabi ko doon sa AFP, sabi ko doon sa NBI, pareha kayong merong cybercrime Opo, section. CICC. CICC, nandyan Opo. ka. DICT, nandyan ka. Opo. O yung mga fact-checkers, nandyan kayo. Yung Rappler at saka yung Verafiles. 4 na fake news, wala man lang tumulong sa akin. Kami lang. Sa mga tweet, sabi ko, Sariling inisyatibo nyo. sarili ko na lang. Kung hindi namin gagawin ito para ma-protection ng sarili namin, wala palang gagawa isa man sa inyo. Ito, for the record, sinasabi ko, 4 na fake news. Oho. Yung kahuli-huli yan, tanggal na raw ako sa Senado eh. Oo nga po. Yung pangatlo, akalain mo nakatayo ako. Oho. May inaabot yung dating Pangulong Duterte. Oho. Ano? Ako naman nakatayo, inaabot ko. Alam mo kung ano yung nandun? Ano? Red Horse. Ay, bote. Hindi, yung alak. Yung alak Ay, mo. bote. Isip-isipin mo namang. Nakalata pa eh. Sabi ko, kami lang pala ang gagawa. Ngayon, tinatanong yung nung tapos na yung hearing. Tinatanong yung ibang spokespersons. Sabi nung daw, PNP raw pakitanong mo nga kanya paano ginawa ni... Pinatanggal, pinadaw, no? Bakit sila nagawa nila? Oo. Ba't hindi mo itanong sa kanya mismo? Hindi, nahiya kami. Ganun pa. So, ibig ko sabihin, Jen, Nelson, kami na lang ang gumawa ng paraan para proteksyonan ang sarili namin. 4 na fake news na matanggal namin. Walang ginawa ang mga sangay ng gobyerno na silang inaasahan natin, maproteksyonan ang mga kababayan natin. Hindi lang ako dahil sa senador ako, hindi. Kahit hindi ka senador, lahat ng mali dapat Pwede proteksyonan magawa mo yung mamamayan. May matatakbuhan ka Kung dapat. hindi sila magkatrabaho, dapat turuan na lang natin magsaka para marating natin yung food security, di ba? Yun ang Dapat problema sana ng ating bansa magsaka na lang natin, sila. magsaka na lang. Sapagkat ngayon, ayaw ko mambanggitin ito sapagkat sinasabi natin, ang tuwing Biyernes sana, mapasaya natin ang mga kababayan natin. Opo. Masaya ba dyan, sir? Pero paano sasaya ito? Ano ba yan? Oh.
Ito pa rin ang walang kamatayang problema ng mga magsasaka. Isip-isipin mo, binibili nila Oo. 10 to 14 pesos per kilo ng palay. Kaya Ang pala. production cost nila is 20 to 22 Yun, pesos. oo, tama. So malinaw dito, Oo, yung loss niya 10 piso sa bawat kilo. Bawat yan. Opo. Iniisip mo ba na mapagtatanim mo pa yung mga yon? Mukhang hindi na. 10 piso per kilo ng palay. Nako, O, paano ngayon yan? napagalitan ko pa naman yung nagtatanim. Sabi ko, bakit hindi mo pa ibinebenta? Sabi niya, mura pa ho ng palay. Sabi ko, ano meron? Ang tagal na niya na. Totoo pala. 14 pesos pala, Sen. Napaginalaan ko pa eh. Dapat sana ang bibili talaga yung gobyerno. Merong guaranteed price talaga. Doon lang mabubuhay yun Di ba eh. yan ang utos na ng Pangulo? Bibilihin na dapat, kung palugi man gobyerno man ang malugi, hindi naman yung magsasaka. Sa AX nga binibigay. X ko pala. Halimbawa, yung local Malipit. government siya nang bumili. Kahit Opo. nakalahati lang nung production. O, halimbawa, dati kasi NFA siyang bumibili. Opo. Wala nang karapatan ng NFA bumili ngayon. Simula nung magkaroon ng tarification. Ayun Opo. nga. Magkano ang budget ng NFA 2026? 11 billion. Okay. Paano yung operation ng personnel operation 6 billion. Ang matitira Pampasweldo. sa kanya, Opo. 5 billion na lang. pesos. So ang mabibili niya, 320,000 tons ng palay. Oho. Katumbas ng 4 million, Bags. 4 million bags. 4 million bags. Sako, 4 million sako. O 112 million tayo dyan eh. Ang kinakain ng bawat isang Pilipino, 2 kabanat kalahati. Oho. Isang taon. Minimum. Average, O nasan ngayon ang food security? Nako. Anong definition ng food security, Nelson? Yung security guard, marami kinakain. Malakas talaga kumain. At hindi lang security guard. Lahat ng profesyon. Alam mo, tinatanggap ko yung katwiran mo dahil lang sa kagustuhan ko sumaya ang ating mga kababayan. Opo, opo. Pero pagkatapos niyan, mapaglimi-limi yung sinabi, malulungkot na naman siya. Sagutin mo ng tama. Ano ibig sabihin ng food security? Kasiguruhan sa pagkain, di ho ba? May mabibili. Kaya mo bumili. Kasiguruhan kasi, yung availability, yung access mo. May pera ka, wala kang mabili. Yun ang problema eh. Oo. Pagkatapos, nabili mo yung bigas. Makakain mo ba yung kanin ng kanin na kanin lang? Kailan may ulam. Oho. Hindi, makakain mo rin naman eh. Lagyan mo ng tubig tsaka konting asin. Wala ka oo, nutrition, no? Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, yung kung anong kalagayan naman ng kalusugan mo, di ba? Opo. So sa mga tweet, para maging secure ka, pati yung ihahalo mo sa kanin, na siyang ngunguyain mo, Kasama yun. alam mo, pati dila mo, kailangan masaya eh. Tama. Tama. Alam mo, sa ang kanin unang pa lang. malulungkot sa iyo yung dila. Ano ba yung pinakakain sa akin itong... Oho. Wala na eh. Wala na nga lasa eh kahit itong kanin. Wala pang ulam. Paano? Anong mangyayari? Naku. Pagdating nung kanin sa bituka mo eh. Nagre-reklamo. Lahat ng parte ng katawan mo nagre-reklamo eh. Sen, meron na lang magpapasaya sa kanila. Alam niyo po ito, kung babatiin niyo raw po sila, iyan na lang ang magpapasaya sa kanila, Sen. Wala na pala tayo. 2 minuto na lamang po Happy viewing kina Opo. Tita Mids Yan. at Melesio Salinas at kanilang mga anak sa Binyan, Santa Rosa, Laguna. O, tapos. Ayan, Ayos ayun pa na. po. Oh. Belated happy birthday ka Dante Malubag. Happy viewing sa misis niya. Malubag, lokal ng Kanlubang, Calamba, Laguna. Happy viewing sa mga taga-distrito ng Calamba. Ba? Oho. Happy viewing kina Casaldi at Digna de Guzman ng Saskatchewan, Canada. Yan. Ano, layo nito. Happy viewing kay Brother Dominic Jorge. At happy birthday kay Doktora Donna Jorge. Greetings from Brother Ryan Padernilla. Aha. Happy wedding day kay Mr. and Mrs. Gumila. Happy birthday po sa Espanya. Blumentritt Commander. Ba? Ano yan? Captain, Police Captain. Police Captain Michael Danau. Yan. Happy birthday kay Yolanda Daprosa ng Lingsat, Ilocos Sur. At happy birthday kay P. Amor Tiosen. Happy viewing kay Reynaldo Daprosa, family. Oy, pareho lang yan. Oho. Happy 9th wedding anniversary to Ma'am Ann Lorena and Sir Richard Bautista. Happy first birthday to baby Axel Itan. Silencio na Santa Cruz, Ilocos Sur.
Yun. Maligayang bati po sa lokal ng Dolores Magalang, distrito ng Pampanga East. Sa inyong ikasampung taong anibersaryo ng inyong lokal. Ayan. At happy viewing po kay Kuya Alex Lubao Ba? at kay Kuya Judel Laureta. Happy watching din po sa Alayo family ng Solano, Nueva Vizcaya. Ayan. Ayan. Sen, biniimbitahan tayo ni Ka Ray Herrera dahil birthday niya sa January 4. Ba? Gaganapin daw po ito dyan sa kanilang resort sa Candaba. Ayun. Alas 3 ng hapon. Oho, Ayan. may puntahan natin. Baka magtampo ang Karay eh. Yes. At happy anniversary po sa mag-asawang Raymond at Catherine Lanat, December 28. Jen, sabi niya, magandang hapon sa inyo, Kuya Nelson at paborito kong Senador Marcoleta. Nakatutok po kami sa inyong pagkakamakabuluhan at malinong talakayan dito po sa Cubao. Pwede po bang pakibati ang aking ninang, ang Kaloida M. Tuna, Pangulong Kalihim, at birthday po niya sa linggo, December 28. Maraming salamat po kay Kuya Ian Tayong. Ayun, ganun din po, kay Kuya Patrick Millard Magsino, happy 40th birthday po sa akin ba? O, Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa, birthday pala niya. Ngayon, araw na ito, 40th birthday sa mga taga-riyan po sa Bilbao, Spain. Ang handa raw po ay chorizo de Bilbao. Ayan. Yun. Sarap niya, chorizo de Bilbao. Ano, wala pa ba? Okay na? Baka may magtampo sa ating mga kababayan na mga nagpapabate. Ganun din po. Ang Ka Oliver de la Cruz, Ka Oliver, nabati ko na po yung pinapapabati ng Ka Edgar Samson. Ka Edgar, kamusta na po kayo? At magandang hapon po sa inyo. At ang mag-asawang Ad Salvador, nandito sa ating studio ngayon. Ano ha? Ano pangalan ng misis mo, Kuya Ad? Ayun, si Ate Miriam Salvador. Ano, at ang kanya nag-iisang anak ay si Jelay Salvador. O, andito po sila ngayon. Galing sila ng Marinduque. Sen, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Nelson. Happy New Year, Jen. At sa lahat po ng tagapakinig natin. Tagapanood. Maligayang, Maligayang bagong taon. maligayang bagong taon sa inyo. Opo. Kamali pa. Baka bumati kayo ng gano'n eh. Ha? Okay na tayo? Okay. Si Kuya Eran Besa. Kuya Eran, wala yung pagbati mo. Nasaan na ba yun? Bukas na lang, bukas. Bukas na. Linggo ngayon. Sabado bukas eh. Kuya Eran, wala yung pagbati mo. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan.